Sa bawat pagtugtog ng kampana sa matandang simbahan, may mga panalangin hindi nasusulat sa aklat ng dasalan. Mga lihim na pagsamo na sa hangin lamang na ibubulong at mga matang sa lihim ay naghahanap ng sariling langit. Ako si Arnold. Simple lang ang buhay ko. Papasok sa eskwela, uuwi, tutulong sa bakery ni nanay at mag-aaral uli. Hindi ako yung tipong mahilig maglaglag o magpalipas ng oras kung saan-saan. Pero may isang lugar kung saan palagi akong maagang pumupunta tuwing linggo ng umaga. Sa munting parokya ng San Rafael. Hindi dahil bigla akong naging pinakabanal na kabataan sa bayan naming ito. Pumupunta ako roon dahil sa kanya, kay Enzo. Si Enzo ang pinakakilalang sakristan sa parokya. Matangkad, may singkit na mga mata na nawawala tuwing gumingiti at may tawa na parang nakakahawa. Siya yung uri ng tao na kapag pumasok sa silid, tila biglang gumagaan ang paligid. Unang taon sa kolehiyo nung una ko siyang makita. Maulan noon at nakasilong ako sa gilid ng retablo matapos ang misa. Kasalukuyan niyang inililigpit ang mga kandila nang biglang mahulog ang paborito kong notebook kung saan nakasulat ang mga tula at maikling kwento ko. Agad niya tong pinulot. Sa'yo to, 'di ba? Tanong niya sabay abot sa akin. Basang-basa ang gilid ng damit niya mula sa pag-aayos ng payong sa labas pero ang ngiti niya, tila ba walang bakas ng ulan. Ah, oo, salamat. Nauutal kong sagot. Inayos niya ang kanyang sutana. Tiningnan ko ng direkta ang mga mata at ngumiti ng mas malapad. Ako nga pala si Enzo. Palagi kitang nakikita sa pangatlong linya ng upuan tuwing linggo. Mahilig ka palang magsulat? Doon tumigil ang ikot ng mundo ko. Sa loob ng 3 buwan na patagong pagtingin sa kanya mula sa ikatlong hanay ng upuan, hindi ko inakalang napapansin din pala niya ang keber kong pag-upo doon. Mula sa araw na yon, ang simpleng pagbati ay naging maikling kwentuhan at ang maikling kwentuhan ay naging mahabang asaran. Nalaman kong masayahin pala talaga si Enzo. May konting pagkapilyo, mahilig sa jokes na madalas ay corny at napakalambing sa mga tao sa paligid niya. Isang Huwebes ng hapon habang tumutulong ako sa pag-aayos ng mga bulaklak sa altar para sa nalalapit na piyesta. Arnold! Tawag niya mula sa likod. Bakit? Tanong ko habang hawak ang isang bouquet ng dilaw na rosas. Lumapit siya sa akin, may hawak na maliit na lagayan ng ubas na alay para sa misa. Kumuha siya ng isa at ipinasok sa bibig ko bago pa man ako makapagreklamo. Kain ka muna. Mukhang pagod na pagod ka dyan sa mga rosas na yan. Mas maganda ka pang tingnan kaysa sa bulaklak. Biro niya. Sabay tapik sa balikat ko. Biglang uminit ang dalawang pisngi ko.
Ewan ko sa'yo, Enzo. Alay ang ubas, pinapapak mo. Tumawa siya ng malakas, yung tawang bukod tanging sa kanya ko lang naririnig. Pinalitan ko yan nung binili ko sa palengke kanina, no? Ayoko lang na gutom ka habang tumutulong dito. Sa mga simpleng galaw na yon, unti-unting lumalim ang isang damdaming alam kong bawal at nakakatakot. Isang lihim na pag-iibig na binuo ng mga tinginan sa gitna ng usok ng insenso at tugtog ng organo. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo kong napatunayan na hindi lang to simpleng pagkahumaling. Si Enzo ang naging kulay ng buhay kong dating itim at puti lang. Tuwing gabi, habang tahimik ang paligid, isinusulat ko sa aking tala-arawan ang lahat ng hindi ko masabi sa kanya. Sana, sa bawat paglingon mo sa altar, makita mo na yung tunay kong dasal, kaya maging bahagi ng buhay mo. Subalit kasabay ng tamis ng paghangang ito ay ang takot. Sa kristansya, kilala at iginagalang ng komunidad. Ako naman, ay isang simpleng estudyante na natatakot sa pwedeng sabihin ng ibang tao. Kung malalaman nilang ang nakatagong pagtingin ko ay para sa kapwa ko lalaki. Kaya pinili kong manahimik, pinili kong ingatan ng sikretong ito sa loob ng aking dibdib. Isang lihim na tanging mga pader lang ng simbahan ang nakakaalam. Naging mabilis ang paglipas ng mga linggo. Mas lalong naging malapit yung loob namin ni Enzo sa isa't isa. Tuwing matatapos ang huling misa sa hapon, palagi kaming tumatambay sa silong ng malaking puno ng mangga sa likod ng parokya. Doon, nagpapalit kami ng mga kwento tungkol sa pangarap, sa pamilya, at sa mga bagay na nakakapagpatawa sa amin. Naku, Arnold, alam mo ba kahapon, simula ni Enzo habang kumakain ng fishball na binili ko sa labas. Nabulunan ako sa insenso. Sakto, sakto pang nag-iinsenso si Father sa altar. Akala ng mga tao sa harap, sinasaniba na ako. Bahagi ako nabilaukan sa sarili kong inumin habang tumatawa. Sira ka talaga. Paano kung pina-exorcise ka bigla doon? Di mas maganda. Libreng dasal. Wika niya. Sabay hagalpak ng tawa na bigla pang may paghawak sa kanyang tiyan. Sa gitna ng kanyang pagtawa, napatitig ako sa kanya. Ang mga mata niyang kumikislap sa ligaya. Ang kanyang natural na kaakit-akit na gawi. At ang paraan ng pagtarato niya sa akin na laging puno ng malasakit. Lahat ng yun ay paulit-ulit na nagpapaalala sa akin kung bakit ako hulog na hulog sa kanya. Bakit ka nakatitig? Biglang tanong niya nang mapansin ng pagkahinto ko. Mabilis akong umiwas ng tingin at nagkunwaring may iniisip. Wala. Iniisip ko lang kung ilan ka ba magtitino? Sus, deny ka pa eh. Alam ko namang gwapong-gwapo ka sa akin ngayon. Pilyo niyang sagot sabay siko sa akin. Uminit ang mukha ko kahit alam ko nagbibiro lang siya. Laging mabilis yung tibok ng puso ko sa tuwing magbibitaw siya ng mga salitang ganun. Isang Sabado ng hapon habang nag-aayos kami ng mga silya para sa meeting ng youth ministry.
Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil sa pagmamadaling mailagay sa silong yung mga kagamitan, hindi ko napansin na nahulog mula sa aking bag ang maliit kong tala-arawan. Ang notebook kung saan nakasulat ang lahat ng nararamdaman ko para kay Enzo. Nang matapos ang ulan, papauwi na ako. Saka ko lang napansing wala na yung notebook sa bag ko. Nataranta ako, mabilis akong bumalik sa likod ng sakristi. Doon sa ilalim ng ilaw ng maliit na lampara, nakaupo si Enzo sa isang bangko. Sa kanyang mga kamay ang paborito kong tala-arawan. At bukas ito sa pahinang may nakasulat na, Enzo, hindi ko alam kung kailan nagsimula pero sa bawat araw na nakikita kita, mas lalong nagiging malinaw. Ikaw ang aking dasal at ang aking pag-ibig. Tila huminto ang mundo ko. Ang malamig na hangin matapos ang ulan ay naging napakainit sa aking pakiramdam. Mula sa pintuan, hindi ako makagalaw. Narinig niya ang aking mga yapak at dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Arnold, mahina niyang banggit habang dahan-dahang isinasarado ang notebook. Wala akong maikumpisal. Ang mukha ko ay namumutla sa matinding takot at hiya. Ah, Pasensya na Enzo. Ah, Akin na yan, pakiusap. Nanginginig kong sabi habang dahan-dahang lumalapit. Nakayuko at hindi kayang tumitig sa kanyang mga mata. Kalimutan mo na lang yung nabasa mo. Huwag ka sana magagalit o may ilang sa akin. Lalayo na lang ako kung... Bago ko pa matapos yung sasabihin ko, hinawakan niya ang aking pulso. Mainit at maingat ang kanyang hawak. Arnold, tumingin ka sa akin. Wika niya sa malambing na boses. Dahan-dahan akong umangat ng tingin. Inaasahan kong makakakita ako ng galit, pagkabigla o pandidiri sa kanyang muka. Ngunit ang nakita ko ay isang seryoso ngunit napakalambing na ekspresyon. Ah, Nababasa mo ba tong sinusulat mo? Tanong niya ng mahinahon. Oo, tipid kong sagot. Kumuha si Enzo ng ballpen sa kanyang bulsa. Binuksan uli ang huling pahina ng notebook at may mabilis na isinulat bago ito muling isinarado at inabot sa akin. Huwag mong bubuksan hanggang hindi ka nakakauwi sa bahay niyo. Nakangiti niyang sabi, bagaman may kaunting pamumula rin sa kanyang mga pisngi. At huwag ka rin mag-iisip na lalayo ka dahil hindi ko kakayanin kung mawawala ka sa tabi ko. Wika pa niya. Naglakad siya pabalik sa loob habang ako naman ay naiwang tulala sa gitna ng hallway. Hawak-hawak ang notebook na tila naglalaman ng buo kong bukas. Tumakbo ako pa uwi sa bahay na parang hinahabol ng bagyo. Pagpasok ko sa aking silid, agad kong isinarado ang pinto at sumandal sa kahoy na pintuan at hinabol ang aking hininga. Nangangatal ang mga daliri ko habang binubuksan ng huling pahina ng aking tala-arawan. Sa ilalim ng huling linyang sinulat ko para sa kanya, may panibagong sulat kamay. Ang kilalang kilala kong maliit at medyo tagilid na sulat ni Enzo.
Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo tuwing linggo. Hindi lang ikaw yung nag-aabang sa ikatlong hanay ng upuan. Ako man, sa tuwing naglilingkod sa altar, ikaw lang yung hinahanap ng mga mata ko. Hindi ka kailangang lumayo, Arnold, dahil matagal na ring sa'yo ang puso ko. Napaupo ako sa gilid ng aking higaan habang hawak ang aking dibdib. Ang lakas ng tibok ng puso ko, parang sasabog sa matinding ligaya at pag-asa. Hindi ako nag-iisa. Ang lihim kong panalangin, napakinggan din pala niya. Kinaumagahan, maaga akong pumunta sa parokya. Pagpasok ko pa lang sa bakuran, nakita ko na si Enzo na nagwawali sa tabi ng kampanaryo. Nang magtagpo ang aming mga mata, kapwa kami natigilan. May kaunting ilang at pamumula sa aming mga muka pero dahan-dahang lumabas ang kanyang pamilyar na ngiti. Halika, bulong niya sa akin habang sumesenyas na sumunod sa kanya. Tinakay niya ako paakyat sa lumang kampanaryo o bell tower. Ang pinakamataas na bahagi ng simbahan kung saan tanaw ang buong bayan at ang bughaw na langit, tahimik ang paligid doon. Malayo sa mga mata ng mga tao. Ah, Nabasa mo ba? Tanong niya habang nakasandal sa bakal na lantera ng kampana. Oo. Sagot ko habang nakatitig sa mga kamay ko. At sabi ko pa, seryoso ka ba, Enzo? O pinapatawa mo lang ako uli? Lumapit siya sa akin, hinawakan niya magkabila kong balikat at iniharap ako sa kanya. Ah, Musa ba ako ng mga tula mo para paglaruan lang yung nararamdaman mo, Arnold? Seryoso ko. Matagal na. Natatakot lang din ako kasi alam mo na, sakristan ako at baka kung anong sabihin ng iba. Kaya mo ba? Tanong ko sa kanya. May bakas ng pag-aalinlangan. Kaya mo bang hawakan yung kamay ko kahit lihim lang? Dagdag ko pa. Dahan-dahan niyang binaba ang kanyang kamay mula sa balikat ko patungo sa aking palad. Isiniklop niya ang kanyang mga daliri sa akin. Mainit, mahigpit, puno ng katiyakan. Kahit saan, Arnold. Kahit sa lihim muna, basta kasama kita. Mula sa araw na yun, nagbago ang ikot ng aming mundo. Ang aming kwento ay naging isang masayang laro ng mga pahiwatig. Tuwing misa, habang naglalakad siya sa gitna ng gitnang daanan, dala yung krus. Mabilis siyang susulyap sa akin at magpapakita ng isang mabilis na ngiti na ako lang yung nakakaalam. Sa tuwing mag-aayos kami ng silya sa gabi, bigla niya akong huhulihin sa bewang para gulantang na yakapin mula sa likod sabay tawa ng malakas kapag napapatalon ako sa gulat. Enzo, baka may makakita sa atin. Saway ko habang tinutulak siya ng bahagya pero hindi ko rin mapigilang tumawa. Wala yan. Nagdo-double check lang ako kung matigas ba yung likod mo sa pagbubuhat. Panunokso niya. Naging masaya ang mga kasunod na buwan. Puno ng tawanan. Pagnanakaw ng halik sa pisngi sa likod ng sakristi at mga pangakong sabay naming bubuuin
ang aming mga hinaharap. Pakiramdam ko noon wala nang makakasira sa mundong itinayo naming dalawa. Ngunit sa gitna ng pinaka masayang bahagi ng aming kwento, hindi namin namamalayang may nag-aabang na unos. Isang pagsubok na muling susukat sa katatagan ng aming pag-ibig. Naging masyadong mabilis ang ikot ng aming mundo sa saya. Akala namin, sapat na yung mga labis na pag-iingat at mga pader ng simbahan upang protektahan ang aming maliit na paraiso. Isang Biyernes ng gabi matapos ang huling misa, nanatili kami sa loob ng imbakan ng mga kagamitan sa likod ng sakristi. Nagtatawanan kami habang inaayos ang mga lalagyan ng langis at kandila. "Arnold, tingnan mo to." Biro na Enzo habang sinusuot ang pangkasal na belo ng statwa ng birhen sa kanyang ulo. "Bagay ba? Mukha ba akong magandang kasal?" "Sira ka talaga. Susumbong kita kay Father." Patawa kong suway habang pilit na kinukuha yung belo sa kanya. Dahil sa aming pag-aagawan, nawalan ng balanse si Enzo. Mabilis ko siyang nasalo sa bewang at sa kanyang pagkabigla, napahawak siya sa aking mga balikat. Nagkatitigan kami. Sa isang saglit, tumigil ang aming pagtatawanan. Dahan-dahang iniyoko ni Enzo ang kanyang ulo at inilapat ang kanyang labi sa aking pisngi. Isang mahinhin at puno ng pagmamahal na halik. Subalit eksaktong sandaling yun, narinig namin ang mabilis na kaluskos at tunog ng nabagsak na walis sa pinto. Lumingon kami. Nakatayo roon si Aling Rosa, isa sa mga matatandang pinaka-relihiyoso at kilalang tsismosa sa aming parokya. Nakatitig siya sa amin na tila nakakita ng pinakamalaking kasalanan sa lupa. "Mga lapastangan," wika niya habang nakaturo sa amin. "Sa loob pa mismo ng bahay ng Diyos?" Wika pa niya. Bago pa man kami makapagpaliwanag, mabilis siyang tumakbo palabas upang ipagkalat ang kanyang nakita. Mabilis na kumalat ang balita na parang apoy sa tuyong damo. Sa loob lamang ng 2 araw, ang buong bayan ay nagbubulungan na. Ang mga taong dating ngumingiti sa akin sa palengke ay biglang umiwas ng tingin o kaya'y nagpapakawala ng mga matatalim na salita kapag dumadaan ako. Ayan pala yung nagpabaluktot sa paboritong sakristan. Bulong ng isang kapitbahay na pinarinig talaga sa akin habang bumibili ako sa tindahan. Mas matindi yung naging epekto nito kay Enzo. Pagpasok ko sa parokya nung linggo ng umaga, nakita ko siyang nakatayo doon sa labas ng opisina ng kura paroko. Nakayuko at hawak ang kanyang mga kamay na nanginginig. Pinatawag siya ng Parish Pastoral Council. Pinaalis na ako bilang leader ng mga sakristan. Mahinang bulong ni Enzo nang magkaharap kami sa gilid ng bell tower matapos ang usapan. Masalimuot at walang bakas ng dating sigla ang kanyang muka. Sabi ng mga opisyal, masama raw tayong halimbawa sa mga kabataan. Wika pa niya. Gusto kong umiyak. Gusto kong sumigaw. Kasalanan ko to, Enzo. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka mawawalan ng posisyon at hindi ka huhusgahan ng mga tao. Huwag mong sabihin yan. Mabilis na pumasok yung kamay ni Enzo upang hawakan ng mukha ko. Ngumiti siya, ngunit ang mga mata niya
puno ng luha. "Wala kang kasalanan, Arnold. Ang tanging mali lang ay yung mga puso ng mga taong marunong lang humatol pero hindi marunong magmahal." Ngunit hindi doon natatapos ang unos. Nang hapong ding yun, pumarada ang isang sasakyan sa harap ng bahay ni Enzo. Lumabas mula rito ang kanyang ama, isang mahigpit at retiradong sundalo na nakatira sa Maynila. Nalaman na rin nito ang balita sa mamamagitan ng mga tawag ng mga tao sa bayan. Harap-harapan sa harap ng maraming kapitbahay, pilit na isinakay ng kanyang ama si Enzo sa kotse upang ilayo at patirahin sa Maynila. Malayo sa akin at sa bayang iyon. Isinigaw ko ang kanyang pangalan, ang pangalang Arnold, sa nakabukas na bintana ng sasakyan habang umaandar ito palabas ng kalsada. Nakatayo lang ako doon sa tabi ng kalsada, basang-basa ng sarili kong mga luha habang pinapanood na mawala ang sasakyang naglayo sa akin. Sa isang taong nagturo sa akin kung paano magmahal ng buo at tapat. Lumipas ang 3 mahabang taon. Sa 3 taong yun, walang araw na hindi ko naisip si Enzo. Ang bawat sulok ng aming bayan, ang bawat tunog ng kampana tuwing 6:00 ng hapon, at ang paborito naming tambayan sa bell tower. Lahat yon ay nananatiling paalala ng isang pag-ibig na mabilis na inagaw ng kapalaran. Nagtapos ako sa kolehiyo at naging isang guro sa aming bayan. Unti-unting humupa ang tsismis ng mga tao, ngunit ang bakas ng sakit at pangungulila sa aking puso ay hindi kailanman nawala. Walang balita kay Enzo, sabi ng ilan. Ipinadala raw siya sa ibang bansa ng kanyang ama upang doon mag-aral at magtrabaho. Ang tanging hawak ko na lang ay ang lumang tala-arawan na naglalaman ng kanyang sulat kamay. Isang Biyernes ng hapon habang nag-iisa ako sa loob ng simbahan upang mag-alay ng kandila, narinig ko ang pamilyar na tunog ng mga yapak sa gitna ng daanan ng altar. "Arnold," isang boses ang tumawag sa pangalan ko. Isang boses na kabisadong-kabisado ng aking kaluluwa. Mabilis akong lumingon. Nakatayo sa gitna ng hallway si Enzo. Mas matangkad siya ngayon, medyo pumayat at may bakas ng pagod sa kanyang muka. Ngunit ang kanyang mga mata at ang kanyang ngiti ay hindi nagbago. "Ah, Enzo," nanginginig kong banggit. Naipatong ko ang aking kamay sa aking dibdib dahil sa matinding gulat at ligaya. Mabilis siyang lumapit sa akin nang walang alinlangan at niyakap ako ng napakahigpit. Niyakap ko rin siya pabalik habang mabilis na pumapatak ang aking mga luhang 3 taon kong pinipigilan. "Bumalik ako, Arnold. Sabi ko sa'yo, di ba? Hindi kita kakalimutan." Bulong niya habang hawak ang aking balikat. "Bakit ngayon ka lang? Bakit wala kang paramdam?" Tanong ko sa gitna ng aking pag-iyak. Pinakita niya sa akin ang kanyang pamilyar na ngiti. "Kailangan kong maging malakas Arnold. Nagtrabaho ako at nagpakataguyod para hindi na ako idikta ng pamilya ko. Bumalik ako rito para sa'yo, para ayusin ang lahat."
Sa hapon na yon tila ibinalik sa amin ng tadhana ang lahat ng panahong nanakaw sa amin. Umakyat kami muli sa lumang kampanaryo, nagkwentuhan, nagtawanan at muling naramdaman ang tamis ng aming unang pag-ibig. Akala ko ito na yung simula ng aming happily ever after. Subalit ang tadhana may sariling laro na hindi natin kailanman mapaporsi. Kinaumagahan habang naghahanda ako para makipagkita muli kay Enzo sa parokya, isang mabilis na tawag mula sa kanyang tita. Ang sumira sa buo kong mundo. Naaksidente ang bus na sinasakyan ni Enzo habang papunta siya sa bayan mula sa kanyang tinutuluyang inn sa kabilang bayan. Mabilis akong tumakbo patungo sa ospital. Nanginginig yung buo kong katawan. Paulit-ulit na nagdarasal sa bawat hakbang. Diyos ko, pakiusap. Wag muna. Wag yung taong pinakamamahal ko. Pagdating ko sa emergency room, huli na ang lahat. Nakatakip na ng puting kumot yung kanyang katawan sa tabi ng kanyang higaan. Iniabot sa akin ng nurse yung isang maliit na sobre na nakuha mula sa kanyang bulsa. Isang sobrang nakapangalan sa akin. Nang buksan ko to, may nakasulat ng maikling mensahe sa kanyang kilalang sulat kamay. Arnold, kung ano man yung mangyari, tandaan mo, ikaw yung pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Salamat sa pagiging aking isang dakilang pag-ibig. Bumagsak yung luha ko sa semento habang hawak ang kanyang malamig na kamay. Ang taong nagbigay ng kulay sa buhay ko ay muling kinuha ng langit. At sa pagkakataong ito, magpakailanman na. Mabigat ang hangin sa buong bayan nung araw na ilibing si Enzo. Ang mga taong dating nagbulungan at nanghusga ay nakatayo ngayon sa gilid ng kalsada. Tahimik at nakayuko, tila napagtanto yung kabuuan ng isang kwentong kailanman ay hindi na nila tunay na naunawaan. Nakatayo ako sa tabi ng kanyang puntod. Hindi na patak ng luha ang dumadaloy sa aking mukha kundi ang malamig na katotohanan ng kailangan ko nang magpatuloy nang wala siya sa aking tabi. Habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang kabaong sa lupa, hawak ko sa aking kanang kamay ang lumang tala-arawan at sa kaliwa ay ang huling sulat na iniwan niya para sa akin. Dahan-dahan kong inilagay ang isang dilaw na rosas, ang paborito niyang bulaklak, sa ibabaw ng kanyang kabaong. At ang bulong ko sa hangin. Salamat, Enzo. Salamat dahil pinaramdam mo sa akin kung paano magmahal ng buo, ng tapat, at ng walang takot. Lumipas ang mga buwan at taon, ngunit ang mga alaala ni Enzo ay nanatiling buhay sa bawat sulok ng aking pagkatao. Hindi naging madali ang magpatuloy, ngunit natutunan kong ang tunay na one great love ay hindi nasusukat sa haba ng panahong magkasama kayo, kundi sa lalim ng
pagbabagong idinulot nito sa inyong puso. Si Enzo ang nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi isang kasalanan na dapat itago sa dilim, kundi isang liwanag na dapat ipagpasalamat kahit gaano pa ito kaikli. Naging mas mabuting guro ako, mas maunawaing tao sa mga tulad naming minsang hinusgahan ng lipunan, at mas matapang na harapin ang bukas. Sa tuwing tutunog ang kampana ng San Rafael tuwing 6:00 ng hapon, hindi na pighati ang nararamdaman ko. Sa halip, isang pamilyar na ngiti ang sumisilip sa aking mga labi. Alam kong sa bawat tunog na yon, naroon ang kanyang tawa, ang kanyang pilyong ngiti, at ang kanyang pangakong kailanman ay hindi ako mag-iisa. Sa pagwawakas ng kwentong ito, naway matutunan natin na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagtatapos sa huling hininga o sa paghihiwalay ng landas. Ito ay nananatiling walang hanggang awit sa kaluluwa ng taong nagmamahal. Isang munting liwanag na patuloy na magbibigay ng pag-asa sa gitna ng pinakamadilim na gabi, hanggang sa muling pagtatagpo sa kabilang buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig.